Ako po si Candy mula sa Nueva Ecija. Sumulat po ako sa inyo ngayon, Tita El, sa pag-asang matuldukan ko na ng tuluyan sa sarili ko yung masakit at madilim na bahagi ng buhay ko. Matagal-tagal ko rin pong kinulong yung sarili ko sa lungkot, sa pagtitiis sa taong minahal ko ng matagal na panahon pero hindi pala sapat yon para magstay siya sa akin forever. Nagkakilala kami sa first job ko sa call center. TL po namin siya. Close yung team namin at regular po kaming lumalabas tuwing Friday. Dahil po doon, hindi nagtagal at naging kami ni Ian, yung TL ko. So, nagkaroon na ng ibang meaning yung TL, no? Dati, ano ba yun? Technical lead, diba? Ano ba ibig sabihin ng TL? Tech lead, what does TL mean? Team leader, oo, yan. Team leader na true love ba? Okay. Masaya naman po kaming nagsimula, pero hindi syempre maiwasan yung mga pagtatalo. Sa pangalawang taon ng relasyon namin, nadadalas na po kaming mag-away dahil sa issue ng cheating at third party. Mabait naman po siya at mas maasikaso. May mga panahon lang na parang mas madalas pa siyang may buwan ng dalaw kaysa sa akin. Natitiis niya po kung hindi i-message at tawagan ng kung ilang araw. Hindi din namin nare-resolve yung mga nagiging issue namin kaya paulit-ulit lang at patong-patong lang. Tumagal po ng 5 years na ganyan yung cycle namin. Hanggang one day, nakita mismo ng dalawa kong mata na meron siyang kasamang ibang babae. Bago nun, 1 week niya po akong hindi kinakausap. Wala ring tawag, walang text, chat, lahat, wala. Nilapitan ko siya noon kasi gusto ko lang malaman kung anong gagawin niya pero ang ending, nagpanggap siyang hindi ako kilala. Mula po noon, hindi na kami nag-usap o nagkita. Hindi rin naman siya nag-effort na puntahan pa ako o kausapin sa kahit anong paraan. Ang nakakaloka, Tita El, naiwan akong nakahang sa araw na yon. Na all this time, feeling ko, wala ba akong kwenta o naging halaga sa kanya? Pero lately, after 2 years nang maghiwalay kami ng walang niha-niho, napansin kong hindi na ako ganon kaapektado. Kaya ko na ring i-recall sa few friends ko kung anuman yung mga pinagdaanan ko sa relasyon namin nang hindi nagbe-breakdown. I guess, this is it po. Ang message ko lang po siguro sa kanya at sa mga tulad niya, para sa mga taong pinalaya tayo ng walang abiso, Happy Independence Day. Salamat sa inyo at malaya na rin ako. Malaya na kami sa inyo. Hanggang dito na lang po, Tita El. Maraming salamat po. Candy ng Nueva Ecija. Aray. Candy ng Nueva Ecija. On that day na hindi kanya kinibo or nagpretend siya na hindi kanya kilala nung nilapitan mo siya. Yun na yung closure mo. Sometimes closure comes in different forms. It's sometimes we expect closure na mag-uusap tayo ng maayos, magkakahiwalay tayo ng maayos, no hard feelings ganon. Those are the type of closure na ine-expect natin. But at times, closure doesn't look like that. On that day, nung hindi ka na niya pinansin, kahit nilapitan mo pa siya, and he pretended that he didn't know you at all, that was already closure. Masakit nga lang. And I'm happy kasi 2 years, no? 2 years na silang wala. I'm happy that after 2 years, I guess you're ready to move on. Not necessarily to have somebody else come into your life o mag-fall in love again, kung hindi makapag-move forward sa buhay. Siguro natapos na yung pagluluksa mo
sa relationship na nawala. Pero aanhin mo naman yung ganong klaseng tao. Sayang talaga yung 5 years. But think of it this way. At least, hindi kayo kinasal. Ang mahal magpaanal. Hindi ba? At least hindi kayo kinasal when the cheating happened, when everything happened. Okay na rin yon. Alam mo yung taxi cab theory? Do you know the taxi cab theory? Si Miranda, isa sa mga characters ng Sex and the City, meron siyang taxi cab theory. Sabi niya, ang mga lalaki, Aaron, paki-correct. Ganun talagang tingin. Aaron, paki-correct ha? Sabi to ni Miranda, ni Attorney Miranda sa Sex and the City. Sabi niya, ang mga lalaki daw ay parang mga taxi cab. Kasi 'di ba yung taxi may ilaw? 'Di ba? Yung ilaw na pula na nakalagay for hire. Tapos pagka may sakay sila, walang ilaw 'yun eh. Or sometimes naka-green, 'di ba? So sabi ni Miranda sa Sex and the City, men are like taxi cabs. Kapag ready na sila na mag-commit sa isang babae, bigla na lang magto-turn on yung ilaw na yon. And then, kung sino ang unang sumakay, that's it. Doesn't matter how long yung relationship ninyo, hindi pa siya ready mag-commit, so that light is still turned off. But then again, kapag ready na siyang mag-commit, parang it's all about timing eh. 'Di ba? Kapag hindi pa siya ready mag-commit, wala, nakapatay ilaw na 'yon. Tapos nagkawalaan kayo. And then he realized, kailangan ko nang mag-family and all, ready na ako. The light turns on. Unfortunately, hindi na kayo. Whoever is the first woman that enters his life, yun na yun. Yun yung taxi cab theory. Hindi siya sa tagal ng panahon na nagsama kayo. Hindi. Yung commitment kung ready na ang tito mo, yun.